Magandang umaga po. Ito ang Mike Abe Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong araw na ito ng Thursday, October 17 ng ating 2024. Kamusta na po kayo? Kasama ang mga Pilipino sa ibayong dagat, mga Pilipino sa abroad. Ay po ay laging hindi pwedeng iwan at lagi talaga dapat kasama. Dahil ang programang ito at ang istasyong ito ay Office of the President at ang mga balita rito ay totoo na kung ano po ang mga nangyayari sa loob at labas ng ating pamahalaan, mga policy, programa at iba pa na ginagawa siyempre ng ating Pangulo ng Office of the President. At narito na po ang ating mga balita. Kagabi po ay nagkaroon ng isang phone call or pag-uusap sa telepono sa pagitan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Israel President Isaac Herzog. Sa pag-uusap ng dalawang leader nga po, nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa suportang pinapaabot ng Israel sa mga Pilipinong na nagtatrabaho sa kanilang bansa. Gayon din, ang pagsisiguro anya na ligtas ang mga Pilipino doon sa gitna ng tensyon na naranasan sa Israel. Ayan po Congratulations at nagawa ng paraan ito ng ating Pangulong makausap yung presidente ng Israel. At kayong mga Pilipino dyan sa Israel, ingat lang po kayo. Ito may mga ganyang ugnayan, pero siyempre yung sariling diskarte nyo at pagsunod sa mga otoridad kung paano sa kaligtasan ninyo. Dahil nga po, mainit ang kaganapan dyan sa Israel, Iran at saka Lebanon. Na matindi po ang mga iringan. Mukhang walang ceasefire Tuloy-tuloy po ang mga lumilipad na mga missile. Mahirap madaanan yan. Delikado. Samantala, suportado daw po ng Malacanang ang plano ng Philippine National Police, PNP, na muli daw imbestigahan ang high-profile killing kaugnay sa war on drugs. At sinabi po ni Executive Secretary Lucas Bersame na ang muling pagbubukas ng investigasyon ay nangangahulugan na binibigyang halaga ng administrasyon ng Pangulong Marcos ang fair presentation of justice. This presentation of justice. Ayan, mahalaga yon. Pagbibigay ng pantay-pantay na katwiran at hustisya sa ilalim ng ating batas. Yan yung rule of law. Kasuhan, then bigyan ng due process ang magkabilang panig, pati na rin ang mga akusado. Ayos yan. Okay? 8 minuto na po makaraan ng alas 9 ng umaga, samantala sinilip na rin ng Philippine National Police ang posibilidad na iisang grupo lamang daw po ang nasa likod ng pagpatay kina dating PCSO Board Secretary General Wesley Barayoga at Tanawan, Batangas, Mayor ng Tanawan ng Lawigan ng Batangas, Antonio Halili. Ayon kay PNP Public Information Chief Brigadier General Jean Pajardo, inaalam na nila ang posibilidad na konektado ang senatura sa dalawang krimen. Nako, matindi ito. Si Halili, flag ceremony yan, tinarget ng sniper sa harap ng munisipyo, Capitol ng City Hall ng Tanawan. Ayan. Si Barayoga naman, attorney na, retired general pa, graduate ng Philippine Military Academy, itinumba. Dahil nga siya ito ititistigo sa NBI noong mga panahong yon dahil sa mga anomalya sa PCSO. Grabe itong PCSO. Kaya pala walang nananalo dyan. Yung pera ay napupunta lang kung kani-kaninong bulsa. Tinamaan ang buhay na yan. Sana maresolba ito ngayon. Kaya pala nung araw, hindi nagdududa, sino may tumatama ba dyan? Talaga bang may tumatama dito? O baka kayo-kayo lang? Yun naman pala binibili ng dollar. Di ba doon sa hearing? 30 million, ibinili ng dollars. Another 20 million, ibinili ng dollars. Yung dollars na napunta, pinadala sa Amerika. Kaya itong si Colonel Garma, kung mapapatunayan nito, kulang pa ang buhay nito Pambayad sa maraming kasalanan kung mapapatunayan. Relax lang kayo, sa dami po ng mga posibleng kasalanan nitong si Garma. Mukhang wala nang kakampi. Pati yung mga Duterte, nilalaglag na siya. Pati yung mga dating kasamahan, laglagan na. Naglalaglagan na sila. Abangan natin kung sino ang tunay na malalaglag. Tuloy ang ating mga balita na pinaplano na rin po ng Senado na magsagawa ng sariling investigasyon hinggil sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangunahan daw ito ni Senador Bato de la Rosa at dating PNP ng Duterte administration. Dito iimbitahan daw ng Senate Committee on Public Order and Drugs or Dangerous Drug ang dating Pangulong Duterte. Sa ngayon wala pa anyang nabanggit na date o petsa kung kailan ito isasagawa. Nako, paano ba ito? Siya yung iimbestigahan
Siya yung iniimbestigahan, tapos siya yung mag-iimbestiga. Samantala, sa paniniwala umano ng House Committee on Human Rights na si Chairman Congressman Benny Abante ng Maynila, hindi magiging patas. Ayun na ito na yon. Hindi daw magiging patas si Senador Bato de la Rosa sa gagawing investigasyon sa Senado. Kaugnay ng drug war, binigyan din pa rin ni Congressman Abante. Si de la Rosa anya ang nagsisilbing Director General ng Philippine National Police ng panahon ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at magiging bias lamang umano ito. Naku, naloko na. Sana mag-inhibit na lang si Bato kung babagsak sa kanyang komite. Pero kung siya yung may gusto ng investigasyon, paano ka ngayon magtatanong? Ay ikaw yung dapat tanungin. Iniimbitahan ka nga sa Kongreso, hindi ka dumadalo. Naku, ano bang nangyayari? Sana po ay manatiling ang mga institusyon ng ating pamahalaan ay may kredibilidad. Sana po manatiling ang mga institusyon ng ating gobyerno ay karespeto ng taong bayan. Kasi pag nawala ang tiwala ng taong bayan, nawala ang respeto ng mamamayang Pilipino, siyang gumagastos at nagpapasweldo at lahat ng gastusin ng ating mga kinaukulan, may delikado yan. Kaya sana, please lang po, huwag niyong ilagay sa balag ng alanganin ang reputasyon ng ating mga institusyon sa mata, kaisipan, kaalaman ng matatalinong Pilipino dito at sa abroad. Ayan po yung aking panawagan kasi delikado po yan. Samantala, inapurihan daw po ng Philippine National Police Chief Brigadier General, Police General, Forester General ito, Romel Francisco Marbil, ang Police Region Office 3 sa Central Luzon. Dahil nga sa mabilis na paglutas ng kaso ng pagpatay sa mag-asawang online seller na sina Arvin at Lerma Lolo sa Pampanga. Magugunit ang pinagbabaril hanggang sa mapatay ang ng mga sospek ang nasakay ng motorsiklo ang mag-asawang si Lolo sa bayan ng Mexico noong October 4. Mabigat po yan. Away sa negosyo. May utang yung sospek, yung mastermind, nag-isuro ng mga cheque, talbog, hindi na nagbayad ng matino, pinatay pa yung pinagkakautangan. Samantalang yung pala'y magkumarin daw anak, ay inaanak sa binyag, pambihira talaga. Dahil sa pera, inggit sa negosyo, at kung ano, umutang sila ng buhay. Umutang ka ng pera, buhay ang ibinayad, buhay ang siningil, pinautang ka na, inutang mo pa rin pati buhay nung nagpautang sa'yo. Ang lupit, Anyway, congratulations kahit nakarasan yan, pero napatunayan pa rin po na merong paglabag na naman sa karapatang pantao ang karasang yan sa Central Luzon. Sana hindi na maulit. 13 minuto, makaraan po ang alas 9 ng umaga, tuloy ang mga balita, Mike Abe Live. Senador Rapi Tulfo nagpasalamat daw sa United Arab Emirates dahil daw sa pagbibigay nito ng pardon sa 143 na mga Pinoy na nahaharap sa iba't ibang mga kaso doon. Nagpasalamat din at kinilala ng senador ang pagsisikap daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para daw mapabilis ang para daw maging posible na nangyaring na pagbibigay ng pardon. Ibig sabihin napatawad. Okay? Sinabi po ni Tulfo, chairman ng Senate Committee on Migrant Workers. Ayan, yan yung binabalita natin. Sana makauwi na sila. Napakagandang pamasko nito sa kanilang pamilya. Dahil matagal na pong hindi nakakauwi yung 143 na Pilipino dahil may mga kaso. Ngayon po ay binigyan ng pardon ng pamahalaan ng United Arab Emirates. Ang gandang balita niyan. Salamat, Mr. President Marcos. President, ang ating Pangulo, yan ang bunga ng international or independent foreign policy. Yan din po ang bunga ng patuloy na pakikipagrelasyon, magandang ugnayan ni Pangulong Marcos at ng Philippine government sa international. Dahil tayo binibigyan ng pahalagang ganyan. Malaking bagay yan. 143. Bagong buhay, bagong pag-asa. Sana po makauwi na sila sa lalong madaling panahon. Tuloy ang ating mga balita. Itinanggi daw po ng kampo ni Alice Goo. Wala namang inamin itong babaeng ito. Puro denial ito Nakilala niya ang dating alkalde na umano'y big boss ng illegal na pogo sa Pilipinas na si Lin Sonhan or kilala din bilang
Leo Dong. Ang dami ng mga pangalan nito, mga ito. At si Boss Boga. Boss Boga, ano? Grabe yung mga alias ng mga ito. Puro mga kawatan, ano ha? Okay? Nadakip sa Laguna ito noong October 10. Ayon sa abogado ni Go, na si Attorney Stephen David, sinabi umano ng kanyang kliyente na si Go na hindi nito kilala si Lynn. Bandang huli, tanong nyo kay Go kung ilang taon na siya, baka hindi rin niya alam. Lahat hindi niya alam eh. Hindi niya alam ang mga magulang niya, hindi niya alam kung Pilipino siya, hindi niya alam kung bakit siya nakarating ng Indonesia, hindi rin niya alam kung anong kanilang sinakyan, bakit siya nakarating doon, pati yung mga kapartner niya sa negosyo, hindi rin niya alam. Wala talaga siyang alam. Pati espiya ka ba? Hindi ko rin alam. Pero ang paniniwala po ng iba dahil mga Chinese national ang nagpapatotoo, itong si Mayor Go ay espiya ng China dito sa Pilipinas, kaya maraki ang kanyang pananagutan. Ano kayang mga sikreto ng Pilipinas ang nakarating sa China? Ano kayang mga sensitibong impormasyon? Nakataya ang national security, threat sa national security. Pag napasok ng espiya ang Pilipinas, dahil nga po ang China ang patuloy na nambubuli, nangaagaw, nangihimasok sa West Philippine Sea. Tiniyak ngayon po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang pamahagi daw po ng mga fuel subsidy. Yan, sana all. Sa mga operator ng pambansa sasakyan. Sinabi po ng LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na makakatanggap ang mga operator daw po ng one-time na 10,000 pesos na fuel voucher daw po ito. Ganon. Ang nasabi daw hakbang ay bilang tugon sa mga operators na pampasahero ng mga sakyan dahil nga ho sa panibagong taas presyo ng mga produktong langis o produktong petrolyo. Magugunita noong isang araw nga po o noong Martes lamang ay nagpatupad ng presyo ng produktong petrolyo ng 3 piso kada litro. Ayan po. Sana all. Bakit pampubliko lang? Paano yung privado? Hindi ba kami kasama dyan? 10,000 pesos. Ayun, Sana nga po ay makatulong ng malaki ito. Ayan, lahat ng klase na ayuda ginagawa ng gobyerno under President Marcos. Mga driver, farmers, manggagawa, di ba? Mangingisda, lahat ng sektor. Sana all, swerte kayo dahil mayroong pusong makapilipino ang ating Pangulo. Samantala, 18 minuto na po makaraan ang alas 9 na umaga. Break muna po kami. Huwag kayong aalis. Halos nagsisimula pa lang ang mga balita sa pagbabalik ng Mike Abilay. Ayan mga kaibigan, may mga bisita po kami rito. Taga ano pala ito? Mga estudyante pala ito ng University of Batangas. Wow! Yung mga taga Batangas, nandito po yung kababayan nyo. Yung mga boyfriend, girlfriend ng mga ito, kayo magseselos, nandito sa studio sila. Wala silang ginagawang iba. Ayan po Anong kayo? Ano bang course sila? Sa engineering. Kaya pala, oo. Sige, technical. Salamat. Salamat to. University of Batangas po. So, galing pa kayo ng Batangas niyan? Sa bagay, malapit lang naman. Mga 2 oras lang. 1 oras kalahati lang, di ba? Lapit lang Batangas. Puro highway yan eh. Kayo ba, isang eskwelahan na ba kayo? Isang lang kayo? Okay. Salamat, Anong year na ba kayo, mga iha? Umpisa pa lang. Matagal pa. Anyway, congratulations at good luck din po sa inyo at welcome po sa inyong pagpunta rito sa studio ng maaga kahit na malayo rin ang lalawigan ng Batangas. Tuloy tayo sa ating mga balita. Pinabulaanan po ng DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga puna na umano'y nagiging ayuda o ayuda nation daw ho ang Pilipinas. Ganon. Kaugnay sa karamihan daw po ay sa mga Pilipino ngayon ay umaasan lamang daw sa iba't ibang mga government assistance. Ayon sa kalihim, may masusianyang kriteria na umano ang DSWD.
sa pamamahagi daw po ng ayuda at may mga pangmatagalang programa na rin anya para maiahon daw po sa kahirapan ang mga beneficiary. Ayon po sa kalihim, nakatutok pa rin po ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtulong sa mga mahirap na mga mamamayan sa magitan po ng pagbibigay ng magagandang edukasyon. Mag-aangat daw ho ng ekonomiya ng bansa. Ayan. Sa totoo lang po yan, lahat pong ayuda, temporary lang yan. Kaya nga lagi ko sinasabi noong araw pa, ang ayuda, huwag natin sasandalan ito. Dahil anytime pwede itong mawala, anytime pwedeng pigilin yan o itigil na. Kaya kayo pong mga tumatanggap ng ayuda, pasintabi na po, gumawa kayo ng paraan na magkaroon kayo ng hanap buhay. Kahit na anong paraan na legal, ha? Huwag po yung illegal. Dahil ang ayuda, anytime pag nawala. Pag nawala yung ayuda, magagalit kayo sa gobyerno. Kasi balita namin, na-late lang yung ayuda, galit na eh. Ang ayuda po, kumbaga sa sugat, band-aid lang yan, temporaring solusyon, hindi panghabang panahon. Kaya tayo nababansagang ayuda nation eh, hindi maganda yon, puro bigay. Okay? So magsimikap, total maganda naman po ang ekonomiya. Sabi po ng ating Pangulo at ng Economic Manager, lead by Secretary Rap Recto ng Batangas, darating ang panahon na mas malakas ang ekonomiya ng bansa kumpara sa mga bansang kapitbahay natin katulad ng China, Malaysia at iba pa. Ayan, malaki ang pag-asa natin. Sa isang pahayag daw po, sinabi ni retired Philippine National Police Chief General Guillermo Ilyasar, dating PNP Chief, na wala siyang natanggap na utos tungkol umano sa reward system para ho sa illegal drugs operation sa panahon daw po ng panunungkulan, sa kanyang panunungkulan under Duterte administration. Nako, kanya-kanyang lusot na ito. Alam niyo kasi si Colonel Garma ang nagsabi na alam daw ng lahat ng PNP Chief ang reward system. Kaya nga inaalam ngayon ng ating Kongreso, saan galing ang pera? Galing ba ito sa intelligence at confidential pa noong panahong yon? Galing ba ito sa POGO operation? Galing ba ito sa drug operation? Madumi at lalabhang pera? Kaya ho kayong mga Anti-Money Laundering Council, under Anti-Money Laundering Law, galaw-galaw naman kayo. At saka Commission on Audit. Dito ho sa Mike Abby Live, lahat tinatawagan natin ng pansin. Hindi tayo aasa sa puro investigasyon ng Kongreso. Dapat yung Executive Department ay gumagalaw-galaw. Kaya nga ina-identify natin. Pag pera ng bayan, COA ang merong jurisdiksyon at obligasyon. Bantayan ito. Pagka naman inaasahang maduming pera, may dapat labhan yan. Dapat talaga i-monitor. Nandyan ang Anti-Money Laundering Council. Ayan. Okay? So para humalinaw, sandali, iniwanan na ako nitong mga estudyante. Ingat kayo ha, ingat lang kayo. Sige, biro lang po. Salamat, ingat po at salamat sa inyong pagpasal dito sa studio. Galing pa ng Batangas yung galing mga estudyante ng University of Batangas. Tuloy ang ating mga balita. Muli na naman pong nakapagtala ng erratic or steam, eruption. Ganon. Nagparamdam na naman pala. Meron na namang eruption daw ho ang Bulkang Taal kahapon. Araw ng Miyerkules, October 16, 2024. Sa 24 na oras, na-monitor daw po ng PBOX. Umabot daw ho sa dalawang tinatawag na erratic eruption. Pagbuga. Ayan, pagbuga ng usok. Na itala daw mula ho sa main crater daw ho ng volcano, ng Bulkang Taal. Naku, dyan lang ho sa Batangas yan. Publiko patuloy daw hong pinapayuhan at na lagi na lang tayong mag-ingat at maging alerto. Talaga, parang weekly lang yata nagpaparamdam mo, puting-puti, ang taas ng binuga, no? Nako, mga taga Batangas at saka mga taga Cavite, kayo maaaring naaapektuhan yan. Sana hindi umabot dito sa Metro Manila. Uncontrolled talaga ho ang bulkan. Hindi natin alam kung kailan gagalaw ito, pero kailangan nating maging maingat. Huwag kayong mag-alala. Patuloy pong nakatutok 24/7 ang PBOX dyan. Department of Science and Technology. Dahil yan po yung mga departamento at ahinsya ng pamahalaan, mayroong kakayanang i-monitor ang mga kalikasan tulad ng mga volcano eruption or anang mga bulkan. Yan. 9:31 ng umaga, okay? At sa mga pagkakataong ito, tama-tama, para hindi natin masyadong abalahin, pero tayo binigyan ng pagkakataon, ang kinatawan po ng ika-6 na distrito ng Maynila, si Congressman Benny Abante. Siya ho ang chairman ng Committee on Human Rights sa Kongreso at siya rin ay isa sa mga chairman ng Quadcom Committee.
na ngayon ay sikat na sikat, pinapanood, inaabangan ng lahat halos ng mga Pilipino dito at sa abroad. Kaya ito yung pinakamataas ang rating ngayon, ang Quadcom. At si Congressman Abante isa sa mga haligi ng Quadcom na ito. Atin hong aabalahin ngayong umaga. Congressman, magandang umaga po. Live po kayo sa Mike Abby Live dito sa PTV, Radyo Pilipinas at IBC 13 at siyempre sa social media. Good morning, sir. Magandang umaga, Mike. Magandang umaga sa iyo, sa lahat ng ating tagapakinig, tagapanood. Pero bago ang lahat, congratulations sa 8 public hearing ng Quadcom ay talagang patok na patok kayo, sinusubaybayan, inaabangan kayo ng mamamayan sa buong mundo ng mga Pilipino. Kahit yata ICC nakamonitor sa inyo. So tama ba next week ay susunod yung pang-9 public hearing sa next week? Tama ba, Kong? Yeah, October 22. 22. Yun napalagay ko yung date, no? October 22. Nagdala lang natin. May nagpapasalamat sa ating mga taga-suporta ng Quadcom. Alam mo naman, totoo lang ang dapat na sabihin dyan. Yes. Pero syempre, meron din naman mga negatibo. Hindi mawawala yun. Pero okay lang yan. No problem yan. Normal yan. Hindi lang taga ika-6 na distrito ng Maynila ang nakatutok sa iyo, buong Pilipinas na at sa buong mundo. Pero ganun pa man, Congressman, dahil yung iyong komite medyo pinakasensitive sa tingin ko dahil Committee on Human Rights. At talagang ma-drugs ito, ma-pogo ito, pag human rights na lahat nalalabag di lalo na yung extrajudicial killing. So as chairman ng komite, ano pong assessment ninyo after 8 public hearing ng Quad? Minakita na po kayo na talagang mga problemang dapat solusyonan, mga panukalang batas na dapat igawin, Kong? At least na-establish na po namin na mayroong talagang reward system na nangyayari sa ating kapulisan. No? Talagang yung bang sinasabi, pag nakapatay ka ng ganito, o meron kang pera matanggap dito, although sabihin ni Batian o sabihin ng iba na yan operational support, ang operational support, ibinibigay yan buong operation. O hindi yung tinatawag na post-operational support ay binibigay pagkatapos mong gawin ang hindi inaasahang dapat gawin. Kaya yun, na-establish ngayon yung reward system saka yung quota system. Papasalamat kami na nangyari yan. Yes. At Congressman, kung di ako nagkakamali, meron na yata nag-file sa inyo, inyong grupo ng isang araw, ng House Resolution, House Bill, isang proposed bill para itaas na at ideklara o isamang heinous crime na ang human rights violation o yung extrajudicial killing. Alam ko, mayroon nag-file na Opo. Mayroon na po kami final na EJK, gawin na natin heinous crime yan. Okay, good. Okay. So, ganito, isang controversial ngayon at gusto namin marinig ang side po ninyo, mukhang ang Senado may plano pa lang o mukhang gagawin na magkaroon din ng investigasyon at mukhang babagsak pa sa committee ni Senador Bato de la Rosa. Ano po ang tingin nito? Apektado ba ang Quad Committee hearing kapag sumabay si Senador Bato sa kanyang gagawing investigasyon related sa extrajudicial killing, human rights violation, Kong? Sabi ko nga, nakalagay naman sa Biblia, 2 is better than 1, no? Yes. Pero ang tanong ganito, sinong iimbestigahan? Yung chairman ba? Paano mo iimbestigahan ang sarili mo? Yun na nga Oo, sapagkat siyempre, iimbestigahan ng committee ni Senator Bato yan. O sinong isasalang mo dyan? Yung sarili niya. O palagay ko, very unlikely na mangyari yan. At kung iimbitahin niya ating dating Pangulo, na ang sabi niya, sigurado naman siguro dadalo yan, paano ka magiging unbiased yan? Samantalang ang dating Pangulo, bigay sa'yo ng posisyon na kaya ka naging senador. Yes, Kong, ang akin hong kinababahala dahil ako, dati rin akong reporter dyan sa Kongreso, alam ko yung dapat maganda ang relasyon, although merong parliamentary courtesy, dapat maganda ang relasyon ng mababa at mataas na kapulungan. Ibig sabihin, dahil pag sinabing Philippine Congress, iisa naman yan Pero hindi kaya makasira sa institusyon, hindi kaya makasira sa imahe ng Kongreso, Philippine Congress, itong pag nagkahiwalay kayo ng investigasyon na alam naman nating malamang ay malayo ang kalalabasan ng investigasyon nila, compare sa inyo, paano mariresolve ito, Congressman Abante? Masisira po ang Senado.
nakita nyo naman, ang Quadcom po, talagang yan po ay winelcome ng maraming mga kababayan natin. Pero yung narinig ko, yung mga ginagawa nilang pandinig sa Senado, hindi masyadong pinapanood ng ating kababayan. So, ibig sabihin, wala sila masyadong believe doon sa ganyan. Lalo na ngayon, na kanilang iimbisigahan sa committee ni Pato, no? Sa amin, wala. Okay lang sa amin yan. Quadcom, hindi maapektahan dyan. Sapagkat gagawin namin, dapat namin gawin. Okay, tama yan. Anyway, Congressman, ganito, sa nakikita ng taong bayan, alam nyo, pasintabi na po yung mga comments ng taong bayan, mas mabilis, alam mo naman, nakikita nila na lumutang na lahat Ang mga pananagutan, nagtuturuan, nagde-deny lang yung iba, pero lutang na po talaga yung mga paglabag sa batas Ngayon, ang gusto ng taong bayan, ano ang mangyayari after nito? Kasi alam naman natin, in aid of legislation ng inyong trabaho, pero dapat kasuhan talaga itong mga ito Ang problema, yung ating, yung Executive Department, tulad ng Department of Justice at PNP, DILG, sinasabi hihintayin pa yung inyong mga recommendation. Tama ba yun? Hindi ba dapat ang Executive Department ay gumalaw na rin, mag-imbestiga at mag-file ng kaso? Huwag na kayong hintayin para idagdag. Siguro kung hihintayin kayo, idagdag na lang doon sa kanilang mga findings kaysa sa maghihintay. Matagal pa po ito. Ano po, Kong? Yan po yung pinapost ko na. Nung nagkaroon kami ng hearing na I have proposed na makialam na ang DOJ dito. At they should now initially investigate, no? Sapagkat makukuha naman nila yung mga affidavit ni Garma na walang problema. Bibigay namin naman sa kanila Pero kung for them to be able to still wait our official initial report, hindi pa yan sapagkat matagal-tagal pa yan dahil tatapusin pa namin lahat ang aming mga hearing tungkol dito. But if they would like us to provide them with the affidavit executed by the witnesses, we can do that easily. Pero sa pinapost ko na simulan na sapagkat nabanggit ko rin, alam ko hindi ako naintindihan ng iba. Nabanggit ko rin na itong Quadcom na ito, hindi lamang in aid of legislation, but also in aid of prosecution. Not that we can prosecute, pero tutulungan namin ang DOJ, tutulungan namin ang NBI, ang Philippine National Police upang maimbestigahan na itong mga salot sa lipunan na ito. Well, kailangan po kasi yun. Hindi natin masisinta ang bayan na mag-comment ng ganyan at mag-request ng ganyan. Kasi ang kanilang iniisip, after ng Quadcom, after ng Kongreso, baka daw mawala na ito. Baka makalimutan ng taong bayan itong mga revelation, itong napakatitindi. At may mga buhay na nawala, alam naman natin, katulad ditong sa Pogo, tulad ditong illegal drugs, hindi lang yung human rights violation, talaga hong napakatindi ng mga nangyari. Kaya sana ay galaw-galaw na yung mga kinaukulan para naman pagkatapos nyo, meron ng kahinatnan at makakarating sa korte kasi yan ang gusto ng ating Pangulong Marcos. Rule of law, dalhin sa korte ang lahat. Yes, gagawin po natin yan. At palagay ko naman nanonood ng masusi ang DOJ tungkol dito. At it is up to them now to be able to really prosecute. Kaya nga, alam mo, ang isang legislation na gagawin namin, bigyan na ng prosecutorial power ang CHR upang sa kanilang investigasyon, pwede rin sila na mag-prosecute na. Okay. Well, panghabol ko lang tanong, Kong, meron po bang formal na invitation kay former President Duterte? Kasi nung humarap siya sa media, tanongin nung isang linggo, wala na naman siya natatanggap na invitation. So ano hong move ng Quad Committee? Maliban sa on record, in public, sinabi nyo na open ang inyong komite sa pag-iimbita. Ang ating Pangulo na inopit niya ang kanyang sarili, maganda ito, no? O, hindi pa namin siya iniimbitahan dahil sa marami pang talaga mga iimbisigahan pa. Siguro, nais namin pag siya humarap, finally, hindi na masyado pang maraming iimbitahan sapagkat inaabot talaga kami ng ating gabi dyan, no? Para konti lang at siya ay talagang mapapaliwanag niya ang kanyang sarili. Oo. Tama yun. So, pangalan natin, tulad ng sinabi ko, bago tayo magpaalam, ay nakatutok po ang mamamayan sa inyo. Ang mga mamamayang Pilipino po ay nakatutok sa Quadcom hearing. First time nangyari ito at so far okay naman po. Ang ganda ng feedback. Salamat po sa inyo at mabuhay po kayo sa Quadcom at ang buong Kongreso.
Salamat, Mike. Salamat. Thank you, sir. sa inyo Thank lahat. you. Thank you. Salamat Thank po. you, okay. Mga kaibigan, si Congressman Benny Abante ng Maynila, Chairman ng Committee on Human Rights. At kasama ho, isa sa mga chairman ng 4 na komiting pinagsama-sama, kaya nga Quad Committee. Ayun po. Nako, ayan. So, ang pahabol niya, sa oras na maimbitahan nila at dumating at nag-confirm si dating Pangulong Duterte, hindi sila mag-iimbita ng ibang testigo. Babawasan. At ibibigay nila ang mahabang oras at pagkakataon sa dating Pangulo para humarap at sumagot kung ano man ang magiging katanungan. So kaabang-abang ito. Kung kailan, abangan ninyo. Kasi sa nakaraang mga hearing, napakaraming imbitado, inaabot sila ng madaling araw. Naghihintay na matagal yung ibang resource person. Wala tayong magagawa. Ganun po ang sistema eh. Pero pag nag-confirm po ang dating Pangulo na dumating, ay ibibigay sa kanya ang panahon at hindi sila mag-iimbita ng maraming resource person. Siya yung pagtutuunan ng pansin. So, ibig sabihin, bibigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag ang dating Pangulo. Samantala, 9:42 na po na umaga, magbabalik pa rin po ang mga balita dito sa Mike Abby Live sa ilang sandali. Balik po tayo, ayan o. Ito, yung nakikita po ay dalawang grupo pala sila. Ito yung second batch po ng University. Ang pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena dito sa Sorsogon City ngayong umaga. Aabot sa mahigit 15,000 katao ang lalahok at makikiisa sa opisyal na papasinayan ng Sorsogon Sports Arena. Bukod rito, mayroong 5,000 mag-aaral ang sabay-sabay na magtatanghal pagdating mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, isa-isa nang dumarating ang ating mga VIPs dito. Inaasahan din natin dito ngayon na darating si Senate President Cheese Escudero, si PCO Chief Cesar Chavez, at nandito na rin ngayon si Sorsogon Governor Edwin Buboy Hamor. Mga kandidato naman ng administrasyon sa pagkasenador para sa darating 2025 national elections na sina Senator Lito Lapid, former Senator Tito Soto at si Camille Villar ay ngayon nandito na sa Sports Arena, Sorsogon Sports Arena. Halidigdi sa Sorsogon City, si Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas. Thank you, Gary. And po, naku, magandang balita yan. Parang sports center. Ang laki, at darating ho ang Pangulo dyan. Good morning sa mga taga Sorsogon sa Bicol. Nakakarating yung ating signal dyan at nanonood din sila. Hopefully, ano po. So maganda yan. At si Senador Chis Escudero ay dating gobernador yan ng Sorsogon. Di ba? Bicolano. Si Cesar Chavez na sekretary ng PCO ay Bicolano din. O yan. Si Lito Lapid, taga Pampanga, kaya lang kandidato, kaya nandyan. Yun lang eh. Okay na sana, kaya lang may kandidato pala. Anyway, ganun ho talaga. Yan ho yung advantage ng kandidato ng administration. Pag-ikot ng Pangulo, lalo na ho pagka-kampanya na, ay talagang bit-bit yung mga yan. Dala-dala yan. Advance party pa nga. Ayun. Anyway, pabor yan sa mga kabataan, sa mga taga Bicol, especially ang Sorsogon. Tuloy ang ating mga balita, magpapatupad daw po ng moratorium or pansamantalang suspensyon ang mga paghuhukay daw ho sa mga road work, ganon. Road workers daw ho, yung trabaho sa paghuhukay-hukay dito, ayan sa mga pangunahin daw hong kalsada sa Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority, ayon sa MMDA at chairman na si Romando Artes. Yung pala ang tunay na pangalan niya, Romando Artes. Ayan. Layon-anya hakbang na ito na mabawasan daw po ang pagsisikip ng trapiko ngayong Kapaskuhan o papalapit na ang Christmas. Magsisimula po ang suspensyon ng mga road work mula po sa November 18 hanggang December 25. Hindi naman anya saklaw ng moratorium nga po ang mga emergency repair. Yan, okay, yung mga biglaan. Ngunit kinakailangan anya rin na abisuhan ang MMDA bago po simulan ang mga ito. So ang dami ko kasing hukay-hukay. Minsan ang naguhukay dito, hindi lang DPWS, minsan naguhukay ang PLDT, naguhukay ang Manila Water, Maynilad Water, ayan, mga ganyan. At iba pang mga cable company. Kasi dito sa atin, sanga-sanga eh. Ay, napaka-traffic nga po. Naku, patindi pa ng patindi ng traffic na yan. Itinaas na po ng PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation, okay, ang benefits package nito para daw ho sa mga dialysis mula sa 4,000 hanggang 6,350. Kada season daw po. Ayun, ayos Ibig sabihin ito, aabot na ho ng 990,600 kada taon ang posibleng mabawas
sa mga bayarin daw ho ng mga pasyente nga po mula sa dating 624,000. Ang mahal pala ng magpagamot ng may dialysis, ano? Ang mahal pala ng dialysis kasi conforme yan, merong weekly, may monthly, merong every other day. Merong ganun po. Naku, pagka kayo nagkaroon ng na-dialysis kayo, ay talagang malaki-laking problema yan. Ano ha? So ayan, ang tugon ng pamahalaan, itaas ang suporta ng PhilHealth. Sana all. Total, may bagong batas nga na merong bagong order ang ating Pangulo. Naglabas yata ng malaking pera. Kung di ako kakamali kahapon ay inapprove yata yung 27.92 million o billion para ho sa health, para sa healthcare. Ayan ho, yung magandang balita yan na ipinagkaloob, ni-request ni Secretary Herbosa ng Department of Health, inapprove ng Pangulo nung makarating sa kanya ang napakagandang proposal. Ayan, okay? Naku, baka nabibiting kayo. Pag nabibitin po kayo dahil oras ang ating kalaban dito, puntahan nyo ako dun sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at yung MA Pinoy TV sa YouTube. Ano? Kasi nabibitin kayo rito, hindi natin kontrol ang oras dito. Ano po? Puntahan nyo ako doon. Samantala, eto na, 69 days na lang, Pasko na. Hanggang dito lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo ulit tayo bukas dito po sa PTV for Radyo Pilipinas, IBC 13. At siyempre sa Facebook page, Mike Abe Live, sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po!